Pwede mo sangkot pangalan niya sa usaping pera. I-stressful yung 2025 year. Ano ang negosyo ng pamilya Atayde? Bakit afford na ngayon ni Arjo ang buwan ng bakasyon na tumatagal umano ng 1 linggo? Ilan yan sa tanong ng mga netizens, nang madawit ang pangalan ng aktor sa usapang corruption ng flood control ghost projects. Hinahalungkat na ngayon ang mga dating panayam ni Corina Sanchez at Karen Davila kay Sylvia Sanchez. Sa marangyan na nitong pamumuhay. Kamakailan lang ay nabanggit ng Diskaya, na may partisipasyon umano si Arjo Atayde sa mga DPWH ghost projects. Na may cut ang mga politiko sa budget ng mga pinapagawang infrastruktura. Agad namang nilinaw ni Maine Mendoza na matino umanong nagtatrabaho ang kanyang asawa. Ito umano ay isang baseless accusation, paninirang puri sa kanilang pamilya at unfair umano. Dapat umano managot ang totoong responsable. Imbis na makakuha ng simpatsya, ay mas lalong inatake at tinuligsa ang mag-asawa. Kung maayos umano sa serbisyo si Arjo, ano umano ang nangyari sa nagdaang pagbaha sa Quezon City? Ang ibang netizens, ay nais pang ikansela ang celebrity couple. Dahil sa isyong ito ay binaliken ng ilan ang ginastos nila sa kasal, ang mga pag-aari ng pamilyang Atayde, at ang pagkakulong dati ng ama ni Arjo na si Art Atayde. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, share, at magkomento. Time is the ultimate time teller ika nga. Noong kinasal sina Maine at Arjo, ay napuna ito ni Kabayan Noli De Castro. Natinuloy pa umano nila ang engranding kasal, na ang dami umanong nasalanta sa bagyo. Oh, congratulations, Arjo. Kayo habang kinakasal, Ikaw. kawawa naman yung mga binagyo. Ay, naman, ito naman. Si Egay. Niregaluhan ni Arjo si Maine ng Hermes Mini Kelly na nagkakahalaga umano ng 7 milyon. Ayon sa mga netizens, paano umano na-afford ito ni Arjo? No questions umano sila kay Maine, dahil alam nilang afford ito ng TV host actress. Nagmamay-ari ang kanilang pamilya ng gasolinahan, at may franchise pa silang mga negosyo gaya ng McDonald's. Ang kinikita umano ni Maine sa pag-aartista, ay hindi pa ito umano nagagalaw, at sinisave lang umano ng aktres. Samantala naman kay Arjo, ay wala itong box office hits, hindi naman gaano karami ang endorsements, at ang mga pelikula umano niya ay halos indie films. Noong manalo siya bilang kongresista, ay parati na umano itong nagbabakasyon sa ibang bansa. Sinasabi ngayon na ang panangkasal nila ay pera ng taong bayan. Pinasinungalingan naman ito ng ilan, dahil naupo si Arjo sa posisyon noong June 30, 2022. Kinasal naman sila July 28, 2022. Imposible umano na nakapangurakot na agad ang kongresista. Noong katatapos rin ang kanilang kasal ay lumipad ang celebrity couple sa Europa, si Arjo bilang Vice Chairperson ng Special Committee on Creative Industry at Performing Arts. Halos mag-1 buwan ang kanyang paglalakbay. Naisyo ang kongresista, na gumamit umano ng pondo ng gobyerno. Tiniyak naman ng House Secretary General, at naghain ito ng certification na hindi umano nag-request ng travel funds ang kongresista, at personal na pera umano ang gagamitin niya. Bilang pagtugon sa mga kinakaharap niyang isyo ay nagbigay ng pahayag ang aktor na wala umano siyang kinalaman sa isyo na ito, at anya, I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Bilang resibo umano na may kinalaman si Arjo, ay nagpakita ng larawan ang mga netizens kasama si Curly at Sara Diskaya. At noong kinasal sila ni Maine, kabilang sa mga principal sponsors nila ay si Senator Tito Soto at Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. Isa sa kinuwestiyon ay ang pagiging producer ni Sylvia Sanchez. Saan umano siya makakakuha ng ganoong kalaking halaga para maging isang producer? Kahit umano higit 20 taon na siya sa showbiz industry, ay hindi pa rin umano tugma sa kanilang mga ari-arian at lifestyle. Sa dati niyang panayam kay Corina Sanchez, bago nakarating si Corina sa beach na pagmamay-ari ng pamilyang Atayde, ay sumakay pa siya ng helicopter. At nagyate para makarating sa beachfront. Sinalubong siya ni Sylvia habang nakasakay sa jet ski. At nagpasikat pa ito. Sa kanilang bahay bakasyonan ng pamilya Atayde,
Sylvia! No! Talagang batang dagat! Oh! Hindi ko kaya yan. Wow! Sa panayam naman ni Sylvia kay Karen Davila, ay may pinapatayo pa itong Mediterranean-inspired mansion. Dahil sa mga kumakalat na mga video, ay mas lalong pinaniniwalaan ng mga netizens na sangkot nga si Arjo sa isyong korupsyon. Why did you want to move? Maliit na yung bahay. Sa inyo? Oo. Oh, Tsaka mataas yung masyado dun sa kabila kasi 5 floors yun. Dati nang nababanggit sa talakayan ng Reddit ang mga Atayde. Simula nang maging magkarelasyon sina Maine at Arjo at lalo na nang pumasok sa politika ang aktor. Napapag-usapan rin na ang ama ni Arjo na si Art, o Arturo Atayde na isang Filipino-Spanish. Nakulong umano ang ama ni Arjo noong September 28, 1992, dahil sa involvement niya bilang leader sa sindikatong Atayde Kidnap for Ransom Group. Ang grupo ay kasangkot umano sa carnapping, murder cases at kidnap for ransom. Inamin umano ni Art Atayde na kasabwat siya sa pagkidnap ni Greg Stilwell at John Keegan, at ang pagtayo niya bilang witness ang siyang nagpalaya umano sa kanya. Si Art Atayde ay dati rin umanong customs broker. Naging kagrupo din umano niya dati si Atong Ang sa online sabong. Pero kalaunan ay kumalas rin daw ito, dahil nagtayo ng sariling palaro ng karera ng kabayo. Nagsusugal rin umano raw ang ama ng kongresista. Pero ang mga ito ay nanatili pa ring unverified rumors. Ngayon ay naaalala ng mga netizens, ang pinagsisigawan ng mga Aldab fans, na Arjo sindikato umano. Naiintindihan na ng mga netizens kung ano ang ipinaglalaban ng Aldab Nation. Sa isang vlog ni Romel Chica, pinahulaan niya ang magiging kapalaran ni Arjo Atayde. Ayon sa manghuhula ay magkakaproblema sa pera ang aktor. Masasangkot ito sa isyong korupsyon. Dagdag pa neto ay wala umano siyang nakikitang anak sa mag-asawa. At malalampasan din umano ng kongresista ang problema. Lalaban lang umano ito ng tahimik. So kung anak, wala akong nakikita eh. So siguro ito sa 2025, pag dumating to, magiging tahimik lang sila. Kumbaga haharapin niya lang to, parang patutunayan niya na parang hindi siya sangkot. Tulad po kay Kong Arjo Atayde po. Bali, 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Anong say nyo rito? Comment down below. What?